Sa kaugnay na balita nga, mga testigo ng Department of Justice sa Bilibid Drugs issue binigyan na ng immunity. Detalye mula kay Eagle News reporter Madeline Villar. Binigyan na ng immunity ng Kamara ang 6 na testigo na ihaharap ng Department of Justice sa pagdinig ngayon ng Kamara kaugnay sa paglaganap ng illegal na droga sa loob ng New Bilibid Prison. Ito'y batay na rin sa kahilingan ng abogado ng mga testigo na sina dating Bucor Chief Rafael Ragos, NBI Agent Jovencio Ablen, convicted drug lords na sina Herbert Colanco, Jaime Pacho, mga kidnappers na sina Noel Martinez at Rodolfo Magleo, kay DOJ Secretary Vitaliano Aguirre. Ayon kay Aguirre, wala silang anumang ipinangako sa mga ito kapalit ng kanilang pagtestigo at wala rin namang hininging kapalit ang mga ito maliban sa immunity. Isinalang naman sa botohan ng Justice Committee ang panukalang irekomenda sa House Speaker ang pagbibigay ng immunity sa testigo na agad ding naaprubahan. Si House Majority Leader Rodolfo Fariñas mismong nagtungo sa opisina ni Speaker Pantaleon Alvarez para sa pagbibigay ng immunity sa mga testigo. Sa pamamagitan ng nasabing immunity, hindi maaaring magkasuhan ng mga testigo sa lahat ng kanilang isisiwalat sa pagsalang nila sa pagdinig kung paanong lumaganap ang illegal na droga sa loob ng NBP. Sa gitna rin ng pagdinig kanina ay ipinakita naman ang isang documentary na ginawa ng Discovery Channel kung saan na-feature ang NBP at ang convicted criminal na si JB Sebastian. Sa nasabing documentary, ipinakita kung paanong pinamunuan ni Sebastian ang isa sa pinakamalaking grupo sa NBP. May sarili rin itong opisina kung saan ipinakita pa nito sa host ng documentary ang kanyang picture kasama ang dating Pangulo na maaaring si dating Pangulong Noynoy Aquino at larawan na kasama naman ang Yoy Senadora at dating Justice Secretary na si Leila de Lima. Pinakita naman ng SAF ang sitwasyon ng Bilibid noon at ngayong nasa ilalim na ito ng kanilang supervision. Wala na rin ang magagarbong selda ng mga kilalang drug lord na sina JB Sebastian at Peter Cos. Sa mga oras ito, Angelo, ay nagpapatuloy pa rin yung ginagawang pagdinig pero yung pinaka-inaantay natin na pagsalang ng mga pangunahing testigo ng DOJ ay hindi pa rin nangyayari sa mga oras na ito na inaasahan natin medyo maya-maya pa mangyayari yan. Hindi pa rin natin nakikita yung mga testigo dahil sila ay nandun sa South Wing Annex ng Batasan kung saan yun yung nagsisabing holding area nila. At pagkatapos pag kinakailangan na sila ay saka sila e-escortan papunta dito sa Andaya Hall kung saan ginagawa yung pagdinig ng House Justice Committee. Wala dito sa Kamara, Madeline Villar, Eagle News.